Narinig ng lahat ang malutong na tawa ni Vanessa, ang sosyal na event organizer. Anong ginagawa ng babaeng mukhang basahan dito? Sino nag-imbita? Sigaw niya habang pinagtatawanan ng crowd si Mara, na nakatungo at pilit tinatago ang luha. Tinulak pa siya ng hotel manager. Wala kang karapatang tumapak sa red carpet na to. Muntik na siyang matumba nang biglang may boses na umalingaw-ngaw, malamig at mabagsik. Stop this nonsense! Natahimik ang lahat. Napalingon. At doon nila nakita si Damian, ang bilyonaryong boss. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig kay Mara. Mara? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang Regalia Grand Hotel ay kumikislap sa gabing iyon. Ang lobby ay puno ng mamahaling bulaklak. Mula Europe ang mga chandelier ay nagliliwanag na parang maliliit na araw. At ang carpet ay dinadaanan ng mga kilalang personalidad. Isa itong event ay hindi basta-bastang makakapasok ang ordinaryong tao. Nakarating si Mara na suot lamang ang isang simpleng puting bestida. Walang mamahaling alahas, walang mamahaling clutch bag. Ang bitbit niya ay luma at gasgas na, ngunit iyon lamang ang meron siya. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Alam niyang hindi siya nababagay sa marangyang lugar na ito, ngunit hawak niya ang isang sobre ng imbitasyon. Good evening. Bati niya sa guard sabay abot ng sobre. Tiningnan siya ng gwardya mula ulo hanggang paa. Bago pa man niya makumpirmang imbitasyon, narinig niya na ang tawa ni Vanessa, ang kilalang event organizer. Oh my gosh! Malakas na sabi ni Vanessa sabay turo kay Mara. Sino ba tong mukhang napadpad lang mula sa Divisoria? Tingnan niyo ang damit niya. Basahan ng peg. Halakhakan ng sagot ng mga tao. Ang mga babaeng naka-designer gowns ay nagtakip ng bibig habang natatawa. At ang mga lalaking nakatuksido ay nagbubulungan. Baka caterer na naligaw. O baka tagalinis ng CR dito. Bakit siya nandito? Sa red carpet pa. Namulang pisngi ni Mara, ngunit pinilit niyang itaas ang kanyang mukha. May imbitasyon ako. Mahinahon niyang sagot. Ngunit bago pa man makita ng guard ang sobre, pumasok ang hotel manager. Isang lalaking nakaitim na suit at may suot na nameplate na kumikintab. Tumaas ang kilay nito. Miss, maling pinasukan mo. Exclusive ang event na to. Hindi basta-basta pumapasok ang kung sino-sino lang. Pero may imbitasyon po ako. Sagot niya sabay abot ng sobre. Nanginginig ang kamay niya. Nangingibabaw ang hiya sa sarili. Tiningnan lang iyon ng manager sandali. Tapos ay ibinalik sa kanya nang hindi malang binuksan. Fake to, sigurado. Hindi ka bagay dito. Nakakahiya sa mga guests namin kung hahayaan ka namin pumasok. Kaya please, umalis ka na. Itinulak siya ng marahan ngunit madiin. Napaatras si Mara, muntik nang madapa. Tingnan niyo siya, nagpipilit pa. Sigaw ni Vanessa. Hindi talaga alam ng iba kung saan sila nababagay. Girl, this is not your world. You belong sa kalsada, hindi dito. Muling naghalakhakan ng crowd. May ilang kumuha pa ng cellphone at kinunan siya ng litrato sabay sabing, pang-viral to bukas. Basahan sa red carpet. Hindi na napigilan ni Mara ang pagpatak ng luha. Pinilit niyang pinahid ito gamit ang palad, pero lalo siyang naging tampulan. Grabe, iyak pa more. Biro ng isa. Siguradong gold digger to. Baka naghahanap ng mayamang mabibiktima. Dagdag pa ng isa. Gusto niya nang tumakbo palabas, pero tila ba pinako ang kanyang mga paa sa sahig. Ang dignidad na pilit niyang pinanghahawakan ay unti-unting nadudurog. Lumapit muli ang manager. Mas mapangahas na ngayon. Security? Tawag niya. Palabasin ang babaeng to bago siya magkalat pa ng kahihiyan dito sa hotel. Dalawang gwardya agad ang sumulpot at hinawakan si Mara sa braso. Nagpumigla siya. Sandali lang. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako istorbo. May imbitasyon ako. Ngunit hindi siya pinakinggan. Mas lalo pa siyang hinila palayo.
Sa gilid, si Vanessa naman ay nakangisi. Aliw na aliw. Kaya dapat may dress code talaga para hindi na nakakalusot ang mga tulad niya. Nakakahiya. Nakakababa ng standards ng event. Muli na namang nagtawanan ng mga tao. Ang mga flash ng camera ay patuloy na kumikislap. Hindi para i-feature siya bilang guest, kundi para gawing meme at pagtawanan sa social media. Habang hinahatak siya ng security palayo, ramdam ni Mara ang bigat ng mga mata ng crowd sa kanya. Mga matang puno ng panghuhusga, mga matang matagal niya nang kinatatakutan. Hindi ako dapat nandito. Bulong niya sa isip. Mali ang lahat. Nanginginig ang kanyang katawan at sa bawat pagtawa ng crowd, para siyang unti-unting nilalamon ng lupa. Nagpatuloy ang tawanan at bulungan sa loob ng Regalia Grand Hotel Ballroom. Matapos silahin ng guard si Mara palayo, halos mawala na siya ng lakas nang marinig niyang malakas na fanfare ng trompeta. Biglang sumara ang malalaking pinto, tsaka bumukas muli. Ladies and gentlemen, anunsyo ng host sa entablado, let us all welcome tonight's guest of honor, Mr. Damian Alcantara. Parang sabay-sabay na naputol ang hininga ng crowd. Tumigil ang tawanan. Ang mga bulungan ay napalitan ng paghanga. Lahat ay napatingin sa entrada, kung saan pumasok ang isang matangkad na lalaki na nakaitim na tuxedo. Si Damian Alcantara. Matikas ang tindig, malamig ang mga mata. At bawat hakbang niya sa pulang carpet ay puno ng kapangyarihan. Ang kanyang pangalan ay kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng negosyo. May mga narinig pang bulong mula sa crowd. Grabe, siya pala mismo ang pupunta? Alcantara Group ang sponsor ng event nito, kaya siya honored guest. Napaka-handsome, kahit live. Agad na nagbigay galang ang lahat. Ang mga dati tumatawa kay Mara ay biglang nag-ayos ng postura. Ang mga babaeng sosyal ay nagkunwaring abala sa pag-aayos ng buhok. Ang mga politiko at businessman ay nag-uunahan sa pagbate. Sir Damian, good evening. Bati ng mayor, sabay abot ng kamay. An honor to have you here, Mr. Alcantara. Dagdag ng isa pang negosyante. Ngumiti si Damian ng formal. Tinanguan ng ilan at nagpatuloy sa paglalakad papasok ng hall. Ang kanyang presensya ay tila nagdala ng bigat at katahimikan. Isang aura na hindi pwedeng isnabin. Samantala si Mara ay nanatiling nasa gilid. Hawak ang kanyang bag na mahigpit. Kinagat niya ang labi at pilit nagtago sa likod ng isang poste. Ayaw niyang makita siya ni Damian. Ayaw niyang muling bumalik ang mga alaala ng kanilang nakaraan. Hindi ako dapat nandito. Kailangan ko nang umalis. Tahimik siyang naglakad sa gilid ng ballroom. Umaasang makakalusot patungo sa side exit. Ngunit bago pa siya makalapit, agad siyang hinarang ng isang waitress. Miss, bawal po dito. Staff lang dumadaan sa likod. Sandali lang. Pakiusap ni Mara. Uuwi na ako, hindi ako magtatagal. Tumaas ang kilay ng waitress. Kung talagang may imbitasyon ka, bakit nagtatago ka? At tingnan mo nga ang suot mo, hindi bagay dito. Umalis ka na bago ka pa makita ni Sir Damian. Nakakahiya sa kanya. Sumingit pa ang isang waiter, dala ang tray ng alak. Ang kapal din naman ng mukha ng babaeng to, no? Kanina pa siya pinag-uusapan tapos ngayon ayaw pang umalis. Baka gold digger. Hindi naman sumagot si Mara, pero mabilis ang pintig ng puso niya. Lalo niyang naramdaman ng hiya. Lalo na't naririnig niyang tawanan ng ilang socialites na hindi pa rin tapos ang pamumuna. Baka mapansin siya ni Mr. Alcantara. Kawawa naman ang boss. Kung ako security, pinaban ko na. Pinilit na tumalikod si Mara, pero muli siyang sinundan ng staff. Sa bawat hakbang niya, tila ba mas lalo pa siyang hinaharang. Miss, dito ka na. Doon ang exit para sa mga hindi invited. Mariing utos ng guard na humawak ulit sa braso niya. Pakawalan niyo ako. Nanginginig ang boses ni Mara. Hindi ko kayo iistorbohin. Gusto ko lang na lumabas. Ngunit sa halip na tulungan, mas pinagtawanan pa siya ng ilan, lalo na si Vanessa, na hindi pa rin tapos sa pang-iinsulto. Alam niyo, dapat turuan ng leksyon ng mga tulad niya.
para wag na makaisip pang sumabay sa mundo ng mga elite. Ani Vanessa habang umisi. Nakatayo si Mara. Pinipigilang bumigay ang luha. Sa kabila ng lahat, pinilit niyang maging matatag. Pero ramdam niya, ang mismong mundong ito ay itinataboy siya. At sa gitna ng ballroom, si Damian ay nakipag-usap sa ilang kilalang tao. Ngunit may naramdaman siyang kakaiba. Parang may presensya sa paligid na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya alam kung bakit, ngunit para bang may humihila sa kanya para lingunin ang gilid ng hall. Hindi pa niya nakikita si Mara ng buo, pero ilang hakbang na lang at ang mga mata nilang dalawa ay muling magtatagpo. Nakatayo si Mara sa gilid ng ballroom, pinipilit maging maliit sa harap ng mga mapanghusgang mata. Kahit gusto niyang lumabas, patuloy ang pagbabantay ng staff na parang kriminal siya. Ramdam niya ang bawat bulungan, bawat sulyap, bawat tawa na parang mga patalim na humihiwa sa kanyang balat. Ano ba kasing suot niya? Para siyang papasok ng simbahan, hindi naman ang party. Bulong ng isang babaeng naka-gold gown. Kung ako ang host, pinatapon ko na siya sa labas kanina pa. Dagdag ng kasama nito, sabay halakhak. Ibinaba ni Mara ang ulo. Pilit na tinatakpan ang kanyang mukha sa pamamagitan ng buhok. Ngunit mas lalo lang siyang napansin. Hoy, iyakin pala si ate. Singit ng isang binatilyong guest. Hawak ang baso ng champagne. Relax, enjoy ka na lang. Gusto mo? Itinaas niya ang baso. Tila nang aalok. Pero biglang ibinuhos iyon sa dibdib ni Mara. Oops! Kunwari gulat ng binata. Sorry, madalas ang kamay. Halakaka ng sumunod. Ang mga mata ng crowd ay tila uhaw sa eksena. Aliw na aliw sa pagkakabasa ni Mara. Dumaloy ang malamig na alak mula sa leeg pababa sa kanyang bestida. Iniwan siyang basang-basa at lagkit na lagkit. Diyos ko, tingnan niyo, parang naligo sa alak. Sigaw ng isa. Walang breathing, sumama pa sa party ng mayayaman. Dagdag pa ng isa. Napaatras si Mara. Nanginginig ang kamay habang pilit pinupunasan ng bestida gamit ang maliit niyang bag. Ngunit sa bawat galaw niya ay mas lumalakas ang tawanan ng mga tao. Maghahanap kaya siya ng tissue? Huwag kang mag-alala ate, baka sa kusina may basahan. Ha, bagay nga sa kanya. Basahan para sa basahan. Hindi na napigilan ni Mara ang pagbagsak ng luha. Hindi niya na kayang ikuble ang hiya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipamukha sa kanila na wala silang alam sa tunay niyang pinagdaanan. Ngunit wala siyang boses sa mundong iyon. Humakbang siya palayo, nagtatangkang umalis. Ngunit sa gitna ng red carpet ay natapilok siya. Napakapit siya sa gilid ng mesa ng wine. Ngunit dumulas ang baso at bumagsak sa sahig. Nagkalat ang bubog at alak sa paligid. Ay, Diyos ko! Sigaw ng isang babae. Clumsy pa! Dagdag ng isa, sabay hagalpak ng tawa. Nakadapa si Mara sa red carpet. Nanginginig. Pilit bumabangon habang pinagtatawanan ng lahat. Ang ilan ay kumuha pa ng video gamit ang cellphone. Sayang, trending na to mamaya. Lagyan ng caption yan. Basahan sa red carpet. Hinila niya ang sarili patayo. Pinupunasan ng luha gamit ang likod ng kamay. Nanginginig ang tuhod niya at halos bumigay na ang kanyang katawan. Ngunit pinilit niyang humakbang. Umalis ka na, girl. Bulong ng isang waiter na nagmamasid. Bago ka pa tuluyang sirain dito. Pero bago siya makalabas, muling nagsalita si Vanessa. Nakatayo sa gitna ng ballroom na parang reyna. Ladies and gentlemen, malakas niyang sabi, sabay turo kay Mara. Ito ang dahilan kung bakit may dress code at invitation checking. Para hindi makasira ang mga tulad niya. Walang manners, walang class. At higit sa lahat, walang breeding. Sabay-sabay natawa at palakpak ang umalingaw-ngaw sa buong hall. Tumigil si Mara. Tumayo siya ng tuwid, pinahid ang luha at huminga ng malalim. Sa loob-loob niya, gusto niya nang sumabog. Gusto niyang ilabas ang sakit at galit. Pero pinili niyang manahimik. Dahil sa mundong ito, ang bawat salitang manggagaling sa kanya
ay gagamitin lang laban sa kanya. Naglakad siya papalayo, nakatungo habang ang crowd ay patuloy sa pagtawa at pagbato ng masasakit na salita. Sa bawat hakbang niya sa pulang carpet, para siyang naglalakad sa apoy. Bawat tingin at bawat tawa ay nasusunog ang kanyang dignidad. Muling nagbalik sa normal ang musika matapos ang maliit na kaguluhan sa gilid ng ballroom. Ang mga bisita na kanina lamang ay aliw na aliw, ngayon nagkunwaring abala sa kanilang mga kausap. Ngunit ramdam sa hangin ang tensyon, parang may iniwang bakas ang nangyari. Nasa gitna ng hall si Damian Alcantara. Abala sa pakikipagkamay sa mga opisyal at kilalang personalidad. Ang presensya niya ay sapat para muling magdala ng bigat sa gabing iyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagbate at ngiti na ibinabato sa kanya, may naramdaman siyang hindi maipaliwanag. Parang may humihila sa kanyang atensyon. Mr. Alcantara, it's an honor. Bati ng isang foreign investor. Bagya siyang tumango. Ngunit hindi doon nakatutok ang kanyang isipan. May kakaibang ingay mula sa gilid. Hindi halakhak, hindi palakpak. Isang uri ng tensyon na hindi akma sa engranding selebrasyon. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa dulo ng red carpet may babaeng nakatalikod. Pilit binubuhat ang sarili mula sa pagkakaupo. Basang-basa ang kanyang bestida. May bakas ng alak sa tela at halatang nanginginig pa ang mga kamay. May staff na nag-aayos ng nabasag na baso, habang ang ilang bisita naman ay nagkakatinginan pa rin. Hindi makapaniwala sa eksenang nasaksihan. Napako ang tingin ni Damian. Hindi. Mabigat ang bawat takbang niya habang dahan-dahang lumapit. Hindi siya nakikinig sa mga tinig na patuloy na bumabate sa kanya. Ang lahat ng tunog sa paligid ay tila naglaho, maliban sa pintig ng kanyang puso na bumibilis sa bawat segundo. Unti-unting nag-angat ng ulo ang babae. At doon, nasinayan niya ang mga mata na mapurol, puno ng pagod, ngunit imposibleng hindi niya makalala. Mga matang minsan ay naging tahanan niya, minsang minahal ng higit sa lahat. Tumigil ang kanyang paghinga. Nawala ang lahat ng tao sa kanyang paningin. Ang tanging naiwan ay siya at ang babaeng matagal niya nang iniwasan sa kanyang alaala. Mahina, nanginginig, halos pabulong. Bumigkas siya ng isang pangalan. Mara? At sa isang iglap, natigil ang lahat ng bulungan at galaw sa paligid. Parang mismong oras ay huminto, habang ang buong ballroom ay sakse sa pagbabalik ng isang nakalipas na hindi nila inaasahang muling mabubuksan. Mara? Ang pangalan ay bumulong mula sa labi ni Damian at para bang pinutol nito ang hangin sa buong silid. Lahat ng bisita ay napatingin. Hindi sa babaeng basang-basa ng alak, kundi sa reaksyon ng bilyonaryong kilalang kilala sa pagiging malamig at matatag. Kasunod noon umalingaw-ngaw ang kanyang boses. Malamig, mabigat at puno ng galit. Stop this nonsense! Naputol ang tugtog ng banda. Ang violinista ay muntik nang mabitawan ng hawak at ang drummer ay natigilan na parang may nagputol ng kuryente. Ang katahimikan ay bumalot sa buong ballroom. Lumakad si Damian papunta sa gitna. Bawat hakbang ay mabigat na parang hampas sa dibdib ng lahat ng naroroon. Walang sino mang naglakas loob humarang. Ang mga bisita na kanina lamang ay nagtatawanan at nagsisigawan ay biglang nag-ayos ng postura at nagkunwaring inosente. Tinutok niya ang tingin sa hotel manager. Ikaw! Nanigas ito sa kinatatayuan at namutla. Sir, I can explain. Explain? Singhal ni Damian. Dumagundong ang tinig. You allow this to happen in my presence? Pinahiya ninyo ang isang babae sa mismong event na dala ang pangalan ko. Walang makapagsalita. Ang crowd ay nagbulungan, ngunit walang naglakas loob na magsalita ng malakas. Lumipat ang malamig na tingin ni Damian kay Vanessa, ang event organizer. And you, ikaw ang nag-imbita ng mga bisita. Is this how you run an event? By humiliating a guest? Kumunot ang noon ni Vanessa, pilit na ngumiti. Pero nanginginig ang labi. Sir, I was just maintaining the standard of the party. Standard?
Matalim na putol na Damian. Since when is cruelty the standard? Natahimik ang lahat. Ang mga taong kanina lamang ay aliw na aliw sa kahihiyan ni Mara, ngayon ay parang napaso sa kanilang mga upuan. Ang ilan ay mabilis na ibinaba ang cellphone na kanina pang nakatutok sa eksena. Takot na baka mahuli ni Damian. Umangat ang boses niya, mas mariin. Listen carefully. I will not tolerate this. Effective immediately. Huminto siya. Tinitigan ng manager na halos lumuhod na sa kaba. Suspend the license of this hotel. Parang sabay-sabay na bumuntong hininga ang mga tao. What? Bulong ng isang socialite. Hindi totoo yan, sabi ng iba. Ngunit mariin ang mukha ni Damian. Hindi siya nagbibiro. Sir Damian, please. Halos lumuhod ang manager. Pawisan kahit malamig ang aircon. Give us a chance to. Enough. Putol ni Damian na malamig ang boses. Your chance ended the moment you let this humiliation happen. At sa isang iglap, nagulo ang ballroom. Ang ilang bisita ay nagtakbuhan palabas. May mga nagulat at hindi alam ang gagawin. Ang press ay nagmadaling kumuha ng litrato. Alam na lang ito ang magiging headline bukas. Si Damian walang ibang sinabi. Ang presensya niya ay parang bagyong dumaan at nag-iwan ng sindak sa lahat. At doon nagtapos ang gabi. Hindi sa musika, hindi sa sayawan, kundi sa isang utos na yayanig sa buong industriya ng hotel. Suspend the license of this hotel immediately. Tahimik ang ballroom matapos ang malakas na utos ni Damian. Ang mga bisita ay nagkakatinginan, hindi makapaniwala sa eksenang nasaksihan. Sa gitna ng lahat, lumapit si Damian kay Mara. Malakas ang pintig ng puso ni Mara habang papalapit siya. Parang lahat ng alaala ng kanilang nakaraan ay bumalik sa isang iglap. Let's go. Malamig ngunit mariing sabi ni Damian habang iniabot ang kamay niya kay Mara. Nagulat ang lahat. Ang babaeng kanina'y pinagtatawanan ngayon inaanyayahan mismo ng bilyonaryo na siya lamang ang kinatatakutan at iginagalang ng crowd. Wait, kilala niya pala yung babae? Bulong ng isang socialite. Imposible. Sino ba siya? Sagot ng isa. Si Mara nanginginig ay agad na umatras. Umiwas ng tingin. Pinunasan ng luha gamit ang likod ng kamay. Huwag. Mahinang sagot niya. Halos pabulong pero narinig ng mga malapit. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Nanlaki ang mata ng mga tao. Parang gumuho ang mundo nila sa narinig. May lakas ng loob na tumanggi kay Damian Alcantara. Mara. Tinig ni Damian na mas banayad na ngayon pero puno ng bigat. Umaling na si Mara. Matagal na tayong tapos, Damian. Wala ka ng obligasyon sa akin. Nagsimulang magbulungan ng crowd. Matagal na tayong tapos? Ex? Ex niya ba? Si Vanessa na kanina ay kumpiyansang nanunukso, biglang natigilan. Ex-wife? Halos mapasigaw siya at hindi makapaniwala. Lalong naging mausisa ang mga mata ng mga bisita. May mga kumuha ng cellphone para i-video ang bawat sandali. Please, mariing sabi ni Damian, muling iniabot ang kamay. You don't deserve this humiliation. Hindi kita iiwan dito. Pero umatras muli si Mara. Halos madapa sa pulang carpet. I don't need saving. Hindi ako kawawa. At lalong hindi mo na ako asawa. Ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang titig. Parang pinalo ang dibdib ni Damian sa mga salitang iyon. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, siya ang lumapit pa. Hinawakan niya sa braso si Mara. Marahan ngunit mahigpit. Mara, please. Just this once, sumama ka na. Nagpupumigla si Mara. Bitawan mo ko. Malakas na ang boses niya ngayon at mas lalong nabigla ang mga tao. At doon naging malinaw sa lahat. Hindi basta kakilala, hindi basta kaibigan. Ang babaeng ito ay may malalim na koneksyon kay Damian Alcantara. Isang koneksyon na pilit nilang ikinukubli. Si Damian, kahit ramdam ang pagtutol ni Mara, ay hindi nagpakita ng kahinaan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kung ayaw mong sumama, fine.
Pero hindi na kita hahayaang pagtawanan ulit. Umikot siya at hinarap ang crowd. Anyone who dares touch her again will deal with me. Nagkatinginan ng lahat. Walang naglakas loob na magsalita. Si Mara ay nakatayo pa rin, nanginginig. Hindi alam kung anong mas masakit. Ang muling makita si Damian o ang katotohanang hindi pa rin siya nakakalaya sa anino nito. At sa gabing yon, ang ingranding selebrasyon ay tuluyang nauwi sa isang revelasyong hindi makakalimutan ng lahat ng naroon. Ang ex-wife ng bilyonaryo ay bumalik at ipinahiya nila mismo. Habang nakatingin si Mara kay Damian, tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. Pilit niyang pinipigilan, ngunit bumabalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang mga ilaw ng lungsod na kumikislap sa labas ng bintana ay tila nagiging imahe ng nakaraan, ang araw ng kanilang kasal. Noon sa isang maliit na simbahan sa probinsya, nakasuot si Mara ng isang simpleng puting gown. Hindi mamahalin, ngunit suot niya ito ng may buong pagmamahal. Ang bulaklak na hawak niya ay binili lamang sa palengke. Ngunit sa kanyang mga mata, sapat na ito para maging pinakamagandang kasal. Sa harap ng altar naghihintay si Damian. Hindi pa siya bilyonaryo noon. Ngunit halata na ang tika sa talino niya. Nakabarong Tagalog. Medyo pawisan sa kaba, ngunit puno ng tuwa ang kanyang mga mata nang makita si Mara na papalapit. Ang ganda mo, bulong niya habang lumalapit ito sa kanya. Napangiti naman si Mara. Simpleng gown lang to. Hindi, tugon ni Damian, hawak ang kamay niya. Hindi ko kailangan ng marangyang kasal. Ikaw lang, sapat na. Naroon ang ilang kaibigan at kapitbahay. Masaya, nagpalakpakan nang sila'y magsumpaan ng pagmamahalan. Ang pare ay nagtanong, Damian, tatanggapin mo ba si Mara bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa? Tatanggapin ko, mariin niyang sagot. At kay Mara naman, tatanggapin mo ba si Damian? Oo, umiiyak na sagot niya. Buong puso. Paglabas sila ng simbahan, walang limousine. Walang mamahaling bulaklak na naghihintay. Ang meron lamang ay isang lumang kotse na hiniram ni Damian sa kanyang tiyuhin. Ngunit hindi iyon mahalaga. Magkahawa kamay silang umalis. Puno ng pangarap at pagmamahalan. Ngunit hindi nagtagal nagsimulang pumasok ang intriga. Hindi ka bagay sa kanya. Bulong ng kapatid ni Damian kay Mara noon. Wala kang maibibigay na karangyaan. Pabigat ka lang. Ang mga salita ay lumalapa nang sumali ang pamilya ni Damian sa usapan. Damian, kung gusto mong lumago ang negosyo, kailangan mong piliin ang babae makakatulong sa'yo. Si Mara, isang simpleng babae lang. Hindi niya kayang sumabay sa mundo mo. Si Damian ay pilit na lumalaban noon. Mahal ko siya. Hindi pera ang dahilan ng kasal namin. Ngunit sa bawat araw, dumadami ang bintang laban kay Mara. Kesyo, mahaba raw ang pinagmulan niya. Kesyo, wala siyang karapatan sa pangalan ng Alcantara. At sa dulo, ang mga bulong at kasinungalingan ay naging lason sa kanilang relasyon. Isang gabi nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Damian, hindi ko na kaya. Umiiyak na sabi ni Mara. Walang araw na lumilipas na hindi nila ako minamaliit. At pakiramdam ko, ikaw man ay nagdududa ka na rin. Huwag mong sabihin yan, Mara. Mariing tugon naman ni Damian. Ngunit ramdam niya ang bigat ng pressure mula sa kanyang pamilya. Mahal kita. Mahal, pero hanggang kailan? Kapag pinilit mo ako manatili, mas lalo lang ako masasaktan. At iyon ang huli nilang gabing magkasama. Bumalik sa kasalukuyan si Mara, hawak ang laylayan ng kanyang bestida na basang-basa pa rin ng alak. Huminga siya ng malalim. Wala na yon. Tapos na kami ni Damian. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi ganong kadali kalimutan ng nakaraan. Lumabas si Mara mula sa ballroom. Mabilis ang hakbang. Halos tumatakbo. Mahigpit ang kapit niya sa bag. Pilit tinatakpan ng dibdib na kanina pa basang-basa ng alak. Mara, wait! Sigaw ni Damian agad na sumunod.
Huminto siya sa may hallway. Humarap sandali, namumula ang mga mata. Nanginginig ang labi. Ano pa bang gusto mo, Damian? Tama na. Nakakahiya na. Di ako pwedeng tumahimik. Mariin ang tinig ni Damian. Nakita ko kung paano kanila trinato. At hindi ko hahayaan na mangyari yon. Umiling si Mara, bahagyang napaatras. Para saan pa? Hindi mo na mabuburang nangyari. At lalo na, hindi mo na mabuburang nakaraan natin. Sa di kalayuan may mga bisitang nakatambay, nagbubulungan. Siya pala yung ex-wife. Kaya pala ganyan ang reaksyon ni Mr. Alcantara. Hindi ko akalain. Ordinaryong babae lang pala. Ramdam ni Mara ang bigat ng bawat bulong. Para bang muli siyang binabato ng tingin. Hindi lang bilang bisita ang pinahiya, kundi bilang babaeng iniwan at ngayon ay muling nasa spotlight. Mara, lumapit si Damian. Bagal at para hindi siya matakot. Pakinggan mo lang ako. Kahit sandali. Umiling siya at mabilis na pinahid ang luha. Hindi. Hindi ko na kayang ulitin lahat. Ayoko nang balikan. Pero kailangan ko magpaliwanag. Aniya ng mariin. Puno ng bigat ang boses. Hindi lahat ng iniisip mo noon ay totoo. Napapikit si Mara. Mariing umiling. Damian, please, enough. Hindi ako bumalik para sa'yo. At hindi ko kailangan ng tulong mo. Mabigat ang katahimikan. Ang ilang bisita ay tumigil na sa bulungan at lantaran ng nakikinig. Sabik sa bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig. Humigpit ang panga ni Damian, ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip, marahan niyang ibinaba ang tinig. Kung ayaw mong tulungan kita, fine. Pero kahit hindi mo aminin, kita ako sa mga mata mo. Nasasaktan ka. Napalunok si Mara. Bago pa man siya muling umiyak, mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Iniwan niya si Damian na nakatayo sa hallway. Pinagmamasa ng papalayong anino ng babaeng minsan ay buong puso niyang minahal. At sa paligid nila, ang bulungan ng crowd ay unti-unting lumakas. Ex-wife nga. Totoo pala. Skandalo tubo ka sa dyaryo, sigurado. Kinabukasan, maagang nagtipon-tipon ang mga miyembro ng hotel board sa isang malaking conference room. Tahimik ang lahat. Bawat isa ay nakatungo habang hinihintay ang pagdating ng taong kinatatakutan nila. Bumukas ang pintuan. Pumasok si Damian Alcantara. Dalang malamig na presensya na agad nagbigay bigat sa sirid. Nakasunod sa kanyang dalawang abogado at ang kanyang executive assistant. Good morning, Mr. Alcantara. Bati ng chairman ng board na nanginginig ang tinig. Good morning. Malamig na ulit naman ni Damian. Umupo siya sa dulo ng mesa. Nilapag ang folder na dala. After what happened last night, you still have the audacity to greet me like nothing happened? Nagkatinginan ng mga board members, walang makasagot. Binuksan ni Damian ang folder. Sa loob ay mga larawan mula sa party. Kuha ng media at ng mga bisitang nakasaksi. Nakita nilang muli si Mara, basang-basa ng alak. Pinagtatawanan habang ang manager at staff ay walang ginawa. This, mariing sabi ni Damian ay tinuro ang litrato, happened inside your hotel, under your watch. Sir, we apologize. Putol agad ni Damian ang isa. Apology won't fix. Mariin ang tinig niya. I will make this clear. Everyone involved in humiliating that woman will be held accountable. From your manager, down to the last staff who stood and watched. Tahimik ang buong mesa. Ramdam nila ang bigat ng bawat salita. Effective today, dagdag ni Damian. The manager is suspended indefinitely. HR will process the termination of staff proven to have taken part. And as for this hotel, tumigil siya. Tinitigan ng chairman. You are under review. Your license will be suspended until further notice. Halos mapasigaw ang chairman. Sir, kung masususpende po kami, mawawala ang tiwala ng mga investors. Exactly. Putol muli ni Damian.
Malamig na ang tono. This is the price of negligence. Kung hindi nyo kayang pangalagaan ang basic dignity ng tao, hindi kayo karapat-dapat sa pangalan ng industriya. Walang nakasagot. Ang ilan ay napayuko na lamang. Ramdam ang kahihiyan. Sa mga news outlet at social media, pumutok ang balita. Bilyonaryo, ipinahinto ang operasyon ng Regalia Grand Hotel matapos ang iskandalong pambabastos. Ex-wife ni Alcantara pinahiya sa party. Crowd shocked. Hotel industry in crisis. Alcantara Group maglalabas ng mas mahigpit na standard. Nag-viral ang mga litrato ni Mara habang nakayuko sa red carpet. At si Damian na nakatayo sa gitna ng ballroom na parang isang hari na nagbaba ng hatol. Sa business world kumalat ang kaba. Ang ilang investors ay nagpanik. Ang mga kalaban ni Damian ay nagtatawanan sa sidelines. Ngunit ang mga kakampi niya ay nagpadala ng mensahe ng suporta. Sir Damian, just set the bar higher again. Hindi birong makalaban siya. Sa kanyang opisina nakatayo si Damian sa harap ng malaking salamin, nakatingin sa city lights. Tahimik siya, ngunit sa loob-loob niya, hindi lang galit ang nararamdaman. May kirot, may alaala. Mara, bulong niya na halos pabulong. Bakit kailangan pa kitang makita ulit sa ganitong paraan? Hating gabi na makarating si Mara sa kanilang inuupahang maliit na apartment. Mabilis niyang isinara ang pinto at sandaling sumandal. Parang doon lang niya nailabas ang bigat na kanina pang kinikimkim. Mommy? Sigaw ng isang munting tinig. Mabilis na tumakbo ang isang batang babae. Mga 8 taong gulang na nakapajama na may print ng bituin. Niyakap nito si Mara ng mahigpit. Napaluha siya. Agad niyang niyakap ang anak. Anak, gising ka pa? Di ba sabi ko matulog ka na? Hindi ako makatulog, Mommy. Nag-aalala ako, ang tagal mong umuwi. Sagot ng bata sabay turo sa maliit na orasan sa dingding. Napangiti si Mara kahit ramdam ang pagod. Sorry, baby. Mommy just had a hard day. Hinaplos ng bata ang kanyang bestida na may bakas pa ng natuyong alak. Mommy, bakit basa yung damit mo? May nangyari bang masama? Mabilis siyang itinagong hiya. Oh, wala, baby. Nadapa lang si Mommy pero ayos lang ako. Umiling ang bata. Pinisil ang kamay niya. Mommy, promise mo ha? Hindi ka naiiyak? Napahinga ng malalim si Mara sabay haplos sa buhok ng anak. Promise, anak. Para lang sa'yo, hindi na ako iiyak. Umupo sila sa maliit na sofa. Kinuha ng bata ang drawing pad nito at ipinakita kay Mara. Mommy, tingnan mo. Ginawa ko to habang hinihintay kita. Nakita niya ang guhit ng isang masayang pamilya. Isang babae, isang maliit na bata, at isang lalaki na nakasuot ng suit na may hawak na briefcase. Napakurap si Mara. Anak, sino to? Tinuturo niya ang guhit ng lalaki. Si Daddy, inosenteng sagot naman ng bata. Sabi ng teacher ko, dapat kompleto daw ang family drawing kaya nilagay ko si Daddy kahit hindi ko pa siya nakikita. Parang tinusok ang puso ni Mara. Mabilis siyang tinago ang drawing sa dibdib. Anak, hindi mo na kailangan ng Daddy para maging masaya. Nandito si Mommy. Ngumiti naman ang bata, ngunit may lungkot sa mga mata. Pero Mommy, lahat ng classmates ko may Daddy. Ako lang ang wala. Hindi na nakasagot si Mara. Yumakap na lang siya ng mahigpit sa anak. Pilit tinatago ang katotohanan. Sa kanyang opisina, si Damian ay nakaupo pa rin. Hawak ang isang baso ng alak ngunit hindi niya iniinom. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan niya ang mukha ni Mara. Basang-basa, nakatungo, umiiyak. May mga tanong na hindi niya mabura. Bakit siya bumalik? Anong tinatago niya? Ngunit ni minsan, hindi niya naisip na may isang batang naghihintay sa maliit na apartment. Batang may parehong anyo ng kaniyang mga mata. Maaga pa nang magkita si Damian at Mara sa isang cafe na malapit sa opisina niya. Hindi na ito isang engranding ballroom.
Isang simpleng lugar na may amoy ng bagong giling na kape, mga taong abala sa laptop at tahimik na musika sa background. Ngunit para kay Mara, ang simpleng cafe na iyon ay parang korte kung saan siya huhusgahan muli. Pumasok si Damian, diretso ang lakad, seryoso ang mukha. Nakaupo na si Mara sa isang sulok, nakayuko at mahigpit na hawak ang bag. Mara, malamig niyang bate. Hindi siya sumagot. Sa halip ay tumingin siya sa bintana, pilit iniiwas ang mga mata. Umupo si Damian sa tapat niya. Ilang segundo silang parehong tahimik. Tanging tik-tak ng wall clock ang maririnig. Sa huli, siya ang bumasag ng katahimikan. Bakit ka bumalik? Bahagyang lumingon si Mara. Diretso ang titig pero nanginginig ang tinig. Hindi ako bumalik para sa'yo, Damian. Then why? Madiin na tanong niya. Nakasandal pero matalim ang mga mata. You could have stayed away. Pero bumalik ka. At pinayagan mong mangyari ang lahat ng kahihiyang iyon sa harap ko. Bakit? Humigpit ang hawak ni Mara sa bag. Umangat ang dibdib niya sa bigat ng hininga bago siya nagsalita. Dahil wala akong choice. Nandito ako para sa anak ko. Natigilan si Damian. Para bang biglang naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Anak? Ulit niya. Mababa ang tinig. Halos hindi makapaniwala. Tumayo si Mara. Mabilis na kinuha ang scarf sa bag at isinukbit sa leeg na parang proteksyon. Ayaw niya makita ni Damian ang emosyon sa kanyang mukha. Tama na, Damian. Hindi ko na kailang ipaliwanag lahat sa'yo. Basta tandaan mo, hindi ikaw ang dahilan ng pagbabalik ko. Mabilis siyang naglakad palabas ng cafe. Naiwan si Damian na nakatingin. Nanilisik ang mga mata, ngunit halata ang pagkabigla. Para sa anak niya? Bulong niya sa sarili, hindi siya makagalaw. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, si Damian Alcantara, ang bilyonaryong hindi natitinag ng kahit anong problema sa negosyo, ay natigilan sa dalawang salita. Anak ko. Nasa loob ng opisina si Damian, malapit ng maghating gabi. Tahimik ang buong palasyo ng kanyang kumpanya, ngunit gising pa rin ang ilaw sa kanyang mesa. Nakahawak siya sa isang folder ng dokumento, pero hindi iyon ang laman ng isip niya. Sa mesa, nakapatong ang cellphone niya na may litratong ipinadala ng isang investigator na inutusan niyang sundan si Mara. Dahan-dahan niyang binuksan. Isang litrato ng batang babae. Nakangiti, hawak ng isang stuffed toy. Nakatayo sa harap ng maliit na paaralan. Napalunok si Damian. Inilapit niya ang screen. At unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Ang hugis ng mukha. Ang mata. Maging ang manipis na ngiti. Parang salin mula sa kanyang pagkabata. Imposible. Bulong niya. Pumasok ang kanyang assistant. Si Ramon, dala ang ilang files. Sir, these are the documents you asked for. Leave them. Putol ni Damian at hindi inaalis ang tingin sa litrato. Napansin ni Ramon ang ekspresyon ng amo. Sir, is there a problem? Umiling si Damian ngunit mariing nakapikit. That child. Tell me more about her. Anong pangalan niya? Her name is Leah, sir. 8 years old. Nakatira sila ng nanay niya sa isang maliit na apartment sa Tondo. The mother's name is Mara. Mas lalo pang bumigat ang dibdib ni Damian. Tumayo siya at naglakad papunta sa malaking salamin ng opisina. Hawak pa rin ang cellphone. Leah. Mahina ang ulit niya. Bumalik siya sa mesa at agad na kinuha ang intercom. Contact a private laboratory. I want a DNA test arranged. Discreetly. Walang ibang makakaalam. Yes, sir. Sagot ng sekretary sa kabilang linya. Pagkababa niya ng telepono ay muling tumingin si Damian sa litrato. Sa wakas, ang matagal niya ng hinala ay unti-unting nagiging malinaw. Hindi siya makapaniwala. Ngunit sa puso niya alam niyang may posibilidad. Isang posibilidad na hindi niya pwedeng baliwalain.
Sa loob ng isang marangyang bahay sa Forbes Park, nagtipon ang ilang miyembro ng pamilya Alcantara. Sa gitna ng mesa, nakaupo si Selena, half-sister ni Damian. Elegante ang suot ngunit matalim ang tingin. Unbelievable. Aniya habang hawak ang tabloid na may headline. Ex-wife ni Alcantara, pinahiya sa hotel. Damian, galit na galit. Itinapon niya ang dyaryo sa mesa. Pinagtatawanan na tayo. At bakit? Dahil sa babaeng yon. Umiling ang tiyahin nilang si Doña Leticia. Kung ako si Damian, matagal ko nang pinatapon si Mara. Pero alam niyo naman ang kapatid ninyo, pusong mamon pagdating sa babae. Nagtaas ng kilay si Selena. Hindi ko hahayaan. Kung babalik si Mara sa mundo ni Damian, sisirain niyang lahat ng pinaghirapan natin. Lumapit ang isa niyang pinsan. Anong plano mo? Ngumisi si Selena, malamig at mapanganib. Simple. Kung kahihiyan ang bumalat sa kanya dati, dodoblehin natin ngayon. Sisirain natin siya sa mata ng publiko at pati sa mata ni Damian. Habang naglalakad si Mara palabas ng palengke, matapos bumili ng gulay, biglang may dalawang babaeng lumapit. May hawak silang cellphone at kitang-kita ang mapanuyang ngiti. Ay, siya nga yun. Yung ex-wife daw ng bilyonaryo. Pero tingnan mo, namamalengke lang. Ang cheap. Kinuhaan siya ng litrato nang walang paalam. Smile ka naman para trending ulit. Napaurong si Mara. Itinago ang mukha gamit ang echo bag. Please, huwag niyo na akong gambalain. Ngunit hindi siya pinakawalan. Sige na, magpanggap ka ulit na sosyal para makita ng lahat kung gaano kang kadesperada. Mabilis siyang umalis palayo, nanginginig. Umuwi siya ng halos mabitawan ang mga pinamili. Makalipas ang ilang oras, kumalat na ang litrato ni Mara. Ex-wife ni Alcantara namamalimos sa palengke. Kung siya talaga ang asawa ng bilyonaryo, bakit ganitong itsura niya? Mabilis ang mga naging komento. Gold digger na bigo. Naghahanap lang yan ng simpatiya. Wala nang karapatang bumalik yan sa buhay ni Damian. Binasa pa ni Mara ang ilan. Nanginginig ang kamay, pinikit niya ang mga mata at halos ihagis ang cellphone. Nagtrending na. Masayang sabi ng pinsan niya. Hawak ang laptop. Lahat ng tao pinagtatawanan ulit si Mara. Mission accomplished. Ngumisi si Selena. Sabay tiklop ng braso. Hindi pa tapos. Next time, sisiguraduhin kong mismo si Damian ang madidismaya sa kanya. Tahimik ang gabi. Nakatulog na si Leah. Mahigpit na yakap ang stuffed toy. Si Mara nakaupo sa gilid ng kama, nakatanaw sa anak. Pumatak ang luha niya. Hanggang kailan ko kakayanin to? Bulong niya sa sarili. Maagang nagpunta si Damian sa pribadong klinika. Nasa kamay niya ang sobre na kanina pa niya gustong buksan, ngunit pinili niyang hintayin ang doktor. Pagpasok ni Dr. Salcedo, seryoso ang mukha nito. Mr. Alcantara, tapos ng pagsusuri. Narito ang resulta ng DNA test. Iniabot nito ang dokumento. Mabigat ang dibdib ni Damian habang binubuksan ng sobre. Tumama agad sa mata niya ang linyang nakabold. Probability of paternity, 99.9%. Napatigil siya. Para bang lahat ng tunog sa paligid ay nawala. Anak ko, mahina niyang bulong. Napasandal siya sa upuan. Hawak ang papel na parang ito ang pinakamabigat at pinakamahalagang dokumentong natanggap niya sa buong buhay. Kinahapunan sa apartment ni Mara, kumatok si Damian ng ilang beses hanggang sa bumukas ang pinto. Nakatayo si Mara. Halata ang kaba at gulat sa mukha. Ano na naman, Damian? Malamig niyang tanong. Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, hinugot niya ang papel mula sa bulsa at iniabot. Mara, I know the truth. Leah is my daughter. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Paano mo? DNA test. Putol ni Damian. Wala nang duda. She is mine.
Napatakip ng bibig si Mara. Nangingilid ang luha. Damian, please. Huwag mong gawin to. Huwag mong kunin sa akin si Leah. Sa likuran nila, sumilip si Leah mula sa kwarto. Mommy, sino yan? Mabilis na pumasok si Damian. Agad na lumuhod sa harap ng bata. Nang makita niya ng malapitan ng mukha nito, lalo na siyang naluha. Kamukha niya noong bata pa siya. Hi, mahina niyang bate na nanginginig ang tinig. I'm your daddy. Tahimik si Leah sa una, pero nang mapansin ang luha sa mata ng lalaki, dahan-dahan itong lumapit at yumakap. Daddy? Niyakap siya ni Damian ng mahigpit, halos hindi makapaniwala. Yes, anak. Daddy's here now. Si Mara naman ay nakatayo sa gilid, umiiyak. Hawak ang dibdib. Natatakot, naguguluhan. Ngunit kita sa kanyang mukha ang hindi mapigilang emosyon ng pagmamahal at takot na mawala ng anak. Mara, lumingon si Damian habang yakap ang bata. Hindi ko siya aagawin. Pero hindi na rin ako mawawala sa buhay niya. She's ours. Napaupo si Mara sa gilid. Tuloy-tuloy ang luha. Ang katotohanan na pilit niyang inilihim, ngayon ay tuluyan ng lumabas. At wala na siyang magagawa para pigilan. Tahimik ang maliit na sala. Nakaupo si Mara sa sofa, hawak ang basang panyo. Sa tabi niya mahigpit na nakayakap si Leah, habang si Damian ay nakatayo sa harap nila, parang isang akusado na handang husgahan. Mara, nagsimula si Damian, mababa ang tinig. I was wrong. Sa lahat ng bagay. Nagkulang ako. Hindi siya tumingin. Pinahid niya ang luha at mariing umiling. Hindi mo na mababawi ang lahat ng nangyari. Ang sakit, Damian. Hindi lang basta iniwan mo ako. Pinaniwalaan mo silang lahat kesa sa akin. Lumapit si Damian. Marahang lumuhod sa harap niya. I know. At iyon ang pinakamalaking kasalanan ko. Pinakinggan ko ang pamilya ko at hindi ang puso ko. At dahil doon nawala ka. Sa gilid ay nakatingin si Leah, nagugulahan. Mommy, Daddy, bakit kayo nag-aaway? Mabilis na pinahid ni Mara ang luha at ngumiti sa anak. We're not fighting, anak. Just talking. Pero lumingon si Leah kay Damian. Hawak pa ang kamay ng ina. Daddy, say sorry kay Mommy. Pag nagkakamali ako, lagi akong pinagpagsabi ni Mommy ng sorry. Napatigil si Damian. Napatingin sa anak, tsaka muling bumalik ang tingin kay Mara. She's right, Mara. Huminga siya ng malalim. Nanginginig ang boses. I'm sorry. Sorry sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa'yo. Sorry for leaving you alone. At sorry kung ngayon lang ako humarap bilang asawa at bilang ama. Sa wakas, tumingin si Mara sa kanya. Puno ng luha ang mga mata. Ngunit hindi maitago ang lungkot at ang pagmamahal na pilit niyang ikinukubli. Damian, mahina niyang bulong. Ang daming taon nang nawala. Lumapit si Leah at kinuha ang kamay ng dalawa at pinagdikit. Mommy, Daddy, bati na kayo please. Parehong napatitig si Damian at Mara sa anak. Sa gitna ng luha, napangiti si Damian. At kahit matigas pa rin si Mara, hindi niya maiwasang maramdaman ang init ng kamay na matagal nang nawala sa kanya. Sa maliit na sala na iyon, sa harap ng anak nilang walang kamuwang-muwang, nagsimula ang pagbitak ng yelo sa pagitan nila. Isang linggo matapos ang lahat ng iskandalo, nagdaos ng charity galang Alcantara Group sa isang 5-star hotel. Punong-puno ang ballroom ng mga kilalang tao, politiko, artista at negosyante. Sa entrance dumating si Damian, ngunit hindi siya nag-iisa. Nasa tabi niya si Mara. Naka-eleganteng long gown at hawak ang kamay ni Leah na nakasuot ng cute na white dress. Agad nabubuntong hininga ang crowd. Siya yun, yung babaeng pinahiya dati. At may bata? Anak nila?
Tahimik si Mara. Ramdam ang bigat ng mga matang nakatingin. Hinawakan siya ni Damian sa kamay. Marahan ngunit matatag. "Don't worry," bulong niya. "Tonight, they'll know the truth." Umakyat si Damian sa podium, hawak ang mikropono. Tumigil ang musika, at lahat ng ilaw ay nakatutok sa kanya. "Ladies and gentlemen," panimula niya. Maraming nagulat sa nangyari noong nakaraang linggo. Pero ngayong gabi, I want to set the record straight. Lumingon siya at iniabot ang kamay kay Mara at inakyat ito sa entablado. Kasama si Leah. "This woman," itinuro niya si Mara, "is not just a guest. She is Mara, my ex-wife, and the woman I failed to protect." Nagbulungan ang crowd. May mga napatingin sa isa't isa. May ilan na hindi makapaniwala. At mas lalo pang lumakas ang boses ni Damian. "And this child," sabay karga kay Leah na kumapit sa leeg niya, "is our daughter." Napatakip ng bibig ang ilang babae. May mga naiyak, may ilan namang biglang napayuko sa hiya. Lalo ng mga kilala na kanina lamang ay naglalabas ng matatalim na bulong laban kay Mara. Grabe ang tapang ni Mr. Alcantara. Ang babaeng pinahiya natin noon, siya palang asawa niya. Wala na, tayo tuloy ang napahiya. Sa gilid ng entablado ay nakatayo si Vanessa. Hindi siya makagalaw. Nakatitig siya kay Mara na ngayon nakatayo ng taas noo. Hawak ang mikropono, muling nagsalita si Damian. "Hindi ko nahahayaang masaktan muli ang pamilya ko. So from this day on, if anyone dares to disrespect them, you will answer to me." Nagpalakpakan ng ilan. Ang mga mata na lumuha, ramdam ang bigat ng kanyang pahayag. Nilingon ni Damian si Mara. Marahang hinawakan ang kamay nito. Kahit hindi pa siya sumasagot, alam niyang naririnig ng buong crowd ang tibok ng puso nila sa katahimikan ng sandaling iyon. Maagang umaga, nasa opisina si Damian nang biglang pumasok ang kanyang assistant. Halata ang kaba sa mukha. "Sir, we have a problem. May breach sa system ng Alcantara Holdings. Someone's trying to siphon the funds." Mabilis na tumayo si Damian. "What? Kanino galing?" "Hindi pa namin alam, sir, pero mabilis ang galaw nila. Kung hindi maaagapan, milyones ang mawawala." Si Mara na naroon para ihatid si Leah sa school bago pumasok si Damian ay nakarinig ng usapan. Lumapit siya. "Damian, anong nangyayari?" "Sabotahe." Maikling sagot niya. Seryoso ang mukha. "And it looks like insider ang gumagalaw." Naka-on ang malaking projector, pinapakitang mabilis na paglilipat ng pondo sa offshore accounts. Nagpapanik ang ilang executive. "Sir, hindi namin matrace. Block ng access codes. Baka kailangan na nating isara ang system." Biglang nagsalita si Mara. Nakatayo sa likod. "Wait, don't shut it down yet." Nagtinginan ng lahat. Miss Mara, you don't understand. This is technical." Ngunit lumapit siya sa laptop. "Ang kapatid ko dati IT specialist. Tinuruan niya ako ng basic tracing. Tingnan niyo tong pattern, hindi random. Pare-pareho ang oras ng transfers. Every 30 seconds, may iisang access point." Napakunot ang noo ng head of IT. Tiningnan ng screen at biglang nanlaki ang mata. "She's right. May butas pa. Pwede nating i-counter." "Then do it," utos ni Damian. Ngunit nag-aatubili ang IT head. "Kung magkamali tayo, baka tuluyang mawala ang system." Huminga ng malalim si Mara. Hinawakan ang keyboard. "Let me try. Kung gagamitin ko ang backdoor sa audit files, pwede nating i-freeze ang transfer bago umabot sa final account." Napatitig sa kanya si Damian. "Are you sure?" Matatag ang tingin ni Mara. "Yes. Trust me this time." Mabilis ang daliri ni Mara sa keyboard. Sa screen, tumatakbo ang mga code at linya ng data. Ang bawat segundo ay parang bomba na malapit ng sumabog.
20 seconds left before next transfer. Sigaw ng isa. Almost there. Sagot naman ni Mara na pawis ang noo. 10 seconds. Si Mara ay mabilis na nag-type ng override code. Come on, please work. Nag-flash ang screen ng pula, tsaka bigla naging berde. Transfer failed, account frozen. Napasinghap ang lahat. We did it! Sigaw ng IT head. Mabilis na bumagsak ang balikat ni Mara. Ngunit ngumiti siya sa wakas. Safe ng funds. Hindi na sila makakagalaw. Tahimik ang boardroom. Lahat ay nakatingin kay Mara. Hindi makapaniwala. Lumapit si Damian, seryoso ang mukha ngunit kita ang paganga sa mga mata. Mara, you saved my company. Bahagya siyang ngumiti, ngunit agad ding umiwas ang tingin. Ginawa ko lang ang tama. Ayoko masira ka sa mata ng lahat. Hinawakan ni Damian ang kamay niya. Marahan pero matatag. No, Mara. You didn't just save the company. You reminded me why I fell in love with you in the first place. Natigilan si Mara. Hindi siya nakasagot. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang totoo ang bawat salita. Hapon sa isang hardin na pinalamutian ng puting bulaklak at maliit na ilaw, tahimik na naglakad si Mara. Hawak ang kamay ni Lia. Hindi niya alam kung bakit sila dinala ni Damian doon, pero ramdam niyang may kakaiba. Pagdating nila sa gitna, nakita niya si Damian. Nakasuot ng simpleng suit, nakaluhod at may hawak na maliit na kahon. Damian? Bulong ni Mara. Natigilan sa kinatatayuan. Lumapit si Lia. Masayang ngiti sa mukha. Mommy, may surprise si Daddy. Binuksan ni Damian ang kahon. Isang singsing na kumikislap sa ilalim ng araw. Tumingala siya, diretsong tinitigan si Mara. Noong una kitang panakasalan, dala ko ang pangarap at pagmamahal. Pero ngayon, dala ko na rin ang lahat ng natutunan ko sa pagkakamali. Mara, will you marry me again? This time sa harap ng anak natin at sa harap ng lahat ng nanakit sa atin noon. Nag-init ang mga mata ni Mara. Damian, paano kung hindi na kaya ng puso ko? Lumapit si Lia. Kinuha ang kamay ng ina at inilagay sa kamay ng ama. Mommy, please. Buo na tayo. Hindi na nakapagsalita si Mara. Tumango siya. Luhaan ngunit nakangiti. Yes, I will. Isang buwan matapos ang proposal, ginanap ang kasal sa isang malaking simbahan. Dumating ang mga taong minsang nanghusga, ang mga socialites, ang hotel manager, si Vanessa. Ngunit ngayong araw hindi para manlait kundi para maging saksi. Habang naglalakad si Mara sa aisle, nakagaon siya na simple ngunit elegante. Nasa unahan naman si Damian at Lia, parehong nakangiti at naghihintay. Pagdating sa altar, nagtagpo ang kanilang mga kamay. Damian, sabi ng pari, tatanggapin mo ba si Mara bilang asawa? Muli, sa hirap at ginhawa. Mariing tumingin si Damian sa mga mata ni Mara. Oo, at ngayong alam ko na ang halaga niya, hindi ko nahahayaang mawala pa siya. Mara, tanong ng pare, tatanggapin mo ba si Damian? Huminga siya ng malalim. Tumingin kay Lia at saka kay Damian. Oo, sapagkat sa kabila ng lahat, siya pa rin ang tahanan ko. Nagpalakpakan ng buong simbahan. Ang mga dating nanlait ay napayuko. Ang iba ay hindi napigilang maiyak. Matapos ang kasal, nagtipon ang lahat sa hardin. Habang nagsasayaw si Damian at Mara kasama si Lia, lumapit ang press. Sir Damian, any message? Tumingin siya kay Mara sabay hawak sa kamay nito. Minsan, ang babaeng pinahiya ng mundo, siya rin ang magpapabagsak sa kanilang kayabangan. Niyakap niya si Mara at si Lia at sa wakas, buo na ang kanilang pamilya. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.